Oo nga. Ito talagang very short day, very short ride lang kasi kailangan din namin pareho makabalik by midday. Pareho kami may ibang lakad after. O yun nga, matutuloy nga yung plano namin. Ang akala pala namin pareho, magkaiba yung destination. Pero pareho naman good yung pupuntahan namin. Actually, both yun kahit ako, hindi ko pa napupuntahan ng matagal na. And nag-uusap na nga kami ni GJ na baka ano na nga ano naman kami, medyo pa north, maghanap ng north destination. O kaya humanap ng ano naman, sabi nga ni GJ kanina lang is yung mag-Laguna naman kami. Which is all naman kasi actually hindi pa talaga kami nakakapamasyal ng masabi mong outside of Cavite, Batangas kasi nga pinaplano namin was laging nakakabalik within daylight. So guys, dito na tayo sa Tagaytay. Umakit na kami sa Tagaytay Mentes Bridge. Medyo yung biyahe namin paakyat is very kalmado. Napakakonti ng kasabay namin sa kalsada. Again, typical weekday. Ang kakaiba today guys is malinaw, walang fog sa road, pero napakalamig. So, pagkatapos ng isang malakas na sandstorm, lalamig. Okay. So sandstorm yung parang indicator. First time mo nalaman yun guys, yung sinishare ni GJ. Kasi medyo nagtagal siya sa Dubai. So yun nga, ang sabi niya is pag nagpapalit ng weather sa kanila is magkakaroon muna ng sandstorm and rain. After nun, magpapalit yung weather, lalamig daw talaga. And vice versa. Kapag nagkaroon din ng malakas na ulan and nagkaroon ng sandstorm, yung weather change iinit naman. Ang sinabi naman English breakfast like, hindi naman sinabing authentic Kaya nga, lalo yung hotdog, English breakfast hindi gumagamit ng hotdog, franks or sausage yun Oo, yun yung iniisip mo baka may eggs benedict pa may konting tossed salad. Kaya nung napanood ko nga yung video na yun na isang araw, sabi ko naalala ko rin yung mga times na ganun. Huli. Kaso mahirap mami, hindi sumabit. Kailangan mas maganda yung open para if in case yung drone na yung tumigil, malalapitan mo. Pag nag-aaral ka pala magpalipad as much as possible sa flat na open. Sobrang layo talaga no. Sabi ko kasi, di ba, i-ready mo yung sarili. Sikat din na daw yun parang kilalang pasyalan din yan. Hindi ko lang alam parang ewan ko. Basta may mga nagsasabi lang naman. Sa mga nakikita ko minsan nagko-comments. Oo. May mga halaman. Plantita na. Buti hindi Tuesday, ngayon, Monday. Hello? Okay, nandito na muna kami. Guys, medyo matagal-tagal na rin hindi nakapunta rito. Ayan, sa mga gusto makakita. Ito, ang Mount Batulao. Medyo clear ngayon, so maganda nakikita yung mountain itself. May may maliit na baka. Yan si DJ Ayan, ito. Eating time na kami. Mabilis naman yung prep time naman lagi dito pag pumupunta kami. So, ayan, ito. Yun ang Batulao. Yun ang kape. Ayan, vlog on vlog, guys. Vlog on vlog. So, yan. At ito, yung pagkain namin. Yan. Guys, again, paulit-ulit na namin sinasabi, pero hindi lang talaga makita, pero ang lamig talaga today din. Which is sobrang okay. So, yan. Ito lang, gusto ko lang makita nyo kasi para maiba naman. Kasi dati lagi ko nakakalimutan guys, pakita na kumakain kami. Usually pagdating, next view is larga na ulit Pero yun, sige, mamaya na ulit. So ito guys, tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa again, road. Nanggaling na tayo ng Kalaka, nakabalik na tayo ng Tagaytay side. So may lilikuan tayong isang road doon bago umabot ng Mendez ulit.
Maganda naman ang kalsada rito, so hindi tayo kakabahan na baka may kung anong nakakatakot na lubak-lubak. Wala naman. So far sa daan, twice kong dumaan dito, generally maayos talaga tong daan. Oo, pero yun lang guys, talagang handa kayo na ito medyo mahaba. Kasi kung habol nyo kaagad yung tunnel view, hindi ito yung ruta nyo. Kung gusto nyo kaagad yung pa tunnel view or yung pa dagat side, dapat Nasugbu Highway ang babain. Oo. O yung Kibiang side sa Naik side. Kung lahat lang ng kalsada sa Pilipinas, ganito, ang sarap mamasyal eh. Yung dire-diretso na smooth, may proper indicators. Ang mga sasakyan, pag na may kailangan pumarada, talagang tinatry itabi talaga yung sasakyan nila. Kaya ako sabi ko, may manibela si kuya sa motor. May dala pala siyang grass cutter. Nakakamat may manibela sa bewang niya. Sinisi pa. Oo nga, Nati. Yan ang mga pangalan ng mga mong legit na tindahan eh. Susan, tsaka Nati, si Aling Lotlot. Tsaka kompleto kasi ito, nakikita natin ngayon, galing tayo ng lamig. Tapos ngayon medyo parang mga nyugan, puro coconut eh. Tapos magkakaroon ng bundok. Di ba kung, again, ang makakaintindi lang kasi sa atin sa ganito, yung mga fellow natin nagmumotor eh. O nga, ang ganda. Mamimiss ko yung EG ko pag nabenta ko, pero mag-iipon na lang ako ulit. Oo. Ingat kayo mga boys. Yan, ilan yan yung itong bridge ng kakaloko kahit ako yung pangalawa yata mas mataas yung take off. Sabi nga na-discover ko nga to, sabi ko tawag dito road na travel ang gandang daanan kasi safe. So kahit na pasyal mo is saktong takbo lang, safe ka na, hindi basta maraming sasakyan. Tapos ang ganda rin ng nakikita. Ang ganda ng view guys, ang ganda ng view dito ngayon Ayun di ba? Nakakaloko. Sabi nga siya, mas mataas tong isa. Mas mataas tong isa kung di mo na parinuhan. Hindi lang halata sa video guys, pero yung gradient ng kalsada, tataas, then bababa, then tataas na naman, then bababa ulit. Pero walang lubak, makinis. Yes. Ayun, pero nagko-construct pa rin sila. Widening to eh. Tignan mo, pansin mo, magkaiba yung kulay ng daan. Yung outer. Oo. Nung una ako dumaan dito, GJ, binabakbak pa tong maraming part. Sabi siya, ang ganda. Yung bypass sa Quezon. Ang ganda. Sobrang ganda talaga. Kaya sa sulit eh, kasi nakakakita tayo ng dagat, kakakita tayo ng bundok. Hindi natigil. Ito, yan, kung nasan ka pala ngayon, putik yan lahat. Tapos tubig, kaya hindi ako tumuloy dati. Ngayon, ito dry Di ba kita mo, basag siya Grabing, dahil siguro yung sa truck ng mga dumadaan. Ayun guys. Kaya yung nga ron dito, sabi yung hindi kita inaya nun kasi basa. Magre-retreat lang din tayo, iikot lang tayo ulit. Pero ang habol mo dito ngayon, take away mo yung namumundo ka, tapos ganda ng daan. Ayun ganda ng mga view guys. Saan? Aakyat? Hindi kaya private property yan? Tingnan natin, tara, balik tayo. Sisitahin naman tayo Ikaw gusto mo ng trailing Hindi naman yata bawal. Kalsada naman yata to Yun, dito ito yung sinasasi mga wide open. Yan. Lintik talaga yung init pero naka-jacket naman Talaga? Ay oo, malambot nga. Oo nga, ano kaya to? Lupa?
Nalubog eh. Nalubog din ako ng sinenter ko eh. Yan. Dito ako ito sakto. Ayan guys, so, sobrang wide open. Diba? Ang dami namin guys, bit-bit ngayon eh. 2 drone pa. Si GJ kasi talagang kaya nagaya, gusto mag-practice. Di naman siya excited, gusto niya lang talaga matuto mag-practice. Nangyari sa'yo? Sige. Wala naman tayong nilabas na maiwan, wait. Wala naman ah. Wala naman tayong naiwan ah. Ako inom ng tubig. Ako inom lang ako tubig. Ay, putya. Wala ko palang magubad ng helmet. May barbed baka masabit ka ha. Babangga yung muso. Yan. O, pair natin ulit. Wait. Ang weird nung connection natin eh. So, ito guys, ano lang kami. Sinek lang namin kung yung pairing ng intercom namin mas mag-i-improve. Kasi kanina parang may static siya eh. Kaninang buong ride namin. So far, okay naman na. Naging much better na. Mas maganda kasi para din, actually mas sa totoo lang, yung iba, di ba parang ayaw nagkakaroon ng mga alternative or bypass roads. For me naman, aside from dumadami yung napapasyalan ng mga tao, nagkakaroon din ng opportunity yung mga hindi dating nadadayo, magkaroon ng kabuhayan. Magkaroon ng resort, magkaroon ng mga kapihan, tapsihan, lumihan. So, nag-expand yung opportunities din sa iba. And hopefully, sana nga yung mga turista din, galangin yung mga kinagisnan ng lokal na wag masyado nag-iingay, wag magkakalat. Ganda, diba? Sabi sa'yo, sulit nga yung pasyal. Sabi nga sa'yo, sulit ikutan natin to. O, tsaka kasi syempre, yung focus mo tumitingin sa view, baka nakakalimutan mong kurbada na. Kaya kailangan 50-50. Again, hindi kailangan lahat ng pasyal is extravagant. Pwede rin naman yung ganito, sightseeing lang talaga. Kung pwede nga lang talaga, araw-araw ride. Kaya kailangan mag-ipon at umasenso para pwede ang araw-araw na ride pag ginusto. Sulit, di ba? Ganda, di ba? Overhang, no? Ang ganda nga, no? Alam mo kung sino nandyan? Si Lion King. Di ba? Lion King, oh. Naka-overhang, no? Lion sleeps tonight. Nadaanan na natin ito noon. Oo. Na magiging tago. Oo, naget mo na? Pero hindi ito usually GG dinadaanan natin na. Nandito tayo sa likod ng bundok. Nandito tayo sa kabila. Pero get mo na kung nasan tayo, no? Oo. Tapos diba, after ng bundok, ito naman, patag naman na maganda. Later, maya-maya, kung magde-decide nga tayong pumunta ng pa Maragondon, dagat naman. Kompleto yung tanawin. Marilaki nga, susunod weekday Marilaki tayo. Abutin natin yun, yung kilometer 90? Oh. Ay, kaso, wala na pala yung arko. Tinanggal na nga pala yung arko dun. Ang meron na lang yung malaking signage ng kilometer 90 ng Infanta. Mga baka nagpapaaraw ah. Kaya nga eh.
Buti pa yung kalabaw takot sa sunburn, no? Okay, yung pwede rin yung ano, yung ina-assemble na yung parang mangyayari siya is ano, parang tent na open lang. Yung parang malaki lang siya, parang kwadrado lang siyang payong. Para masisilungan lang. Oo, ano, parang mais ba yun? Mukhang mais. Hindi, magpapaalam lang naman kung gusto mo may silong ng katabi yung baka. Tara, balik tayo. Oo, bibili akong bread. Oo nga. Buti nga kasama ko si GJ kasi kung ako yan, hindi dire-diretso lang ako eh. Siya, trip niya, mag-ano talaga eh. Oo nga. Ay, lumalangoy. Ang galing. Ang galing. Kung saan naka-jacuzzi yung kalabaw. Ay, buti umalis. Ay, doon sa kabila, oh. May puno. ang ano lang sa baka, parang nasabi rin sa akin, basta't may ano, yung may anak, yun yung medyo protective. Pero pag ganyan walang, oo. Kasi syempre, poprotektahan nun yung ano niya, yung anak niya. Pero pag ganyan, yan, doon, sa gitna niyan. Yan, doon sa may trail mismo. At least walang baka. Mamaya sawagin tayo ng isa kasi yung laki ng sungay. Yan, dito. Kakaiba trip namin. Dito rin namukukid. Oo naman. Ito yung mga di kasi namin experience guys. Ano kami, city living kami. May kalabaw. Saan? Ayun na, sige dun. Para at least may ano, meron tayong ano, right of passage. Kaya nga ko wala, nasugbo pa rin yata ito eh. Sa kanila natin malalaman anong bayan to. Sige, muna ka muna. Yan. Ano, ang daming lilim tapos dito ka titikil, di ang init. Doon nga, punta tayo sa kanila. Uy! Ang galing, may isda pa. Kakain lang namin. Nasaan na ba kami? Nasugbo pa rin to? Nasugbo pa rin to? Oo, sa akin nasugbo pa rin to eh. Nagpaalam lang kami to kung pwede kami pumasok eh. Kakain lang namin. Namasyal lang. Pinasok lang talaga namin galing doon nung meron dito eh. Tama. Tama ba mais siyang nakatanim? Tama nga, mais nga. Kasi ang tangkad eh. Sabi ko sa kalsada, ang tatangkad eh. Hindi naman pwedeng pala yan, sobrang taas. Yan ang sarap ng ulam nila oh. Yan ang masarap na kain. Isda rin yung isa? Dalag. Kaya ganyan yung korte. Etong isa, bangus. Hito. Ayaw nga, hito nga. Yun ang mas masarap. Ganyan. Yan. Yun ang kasama. Kung alam nga lang namin na nagiinom, bumili sana kami juice sa tindahan. Binagyan namin kayo.
Mm. Nakakatawa lang kasi namamasyal lang kami kung saan na nga kami nakarating. Taga ano kami, Dasma. On the way na kami ulit. Bye-bye. Kita tayo ulit. Salamat. Sobrang bayad, nakakatuwa. Marami kaming nakuhang life lessons na hindi pwedeng i-share. Oh, grabe hito. Tapos yung hito hinuli lang nila, pati yung isang isda. Tapos yung palay, yung rice nila is yung palay na mismong inaani nila ng mga tabi nila from dati pang ani nila. So self-sustaining talaga. Galing. Oo, medyo malambot nga yung buhangin. Oo, yung follow. O, mamaya dun, pagtigil ulit. Lalo pag medyo mabagal naman, yuyuko yan. Yuyuko yan, no? Yuyuko yan. Yan, kaya nga sabi sa yan yung difference compared nung sa akin. Yung sa akin, mababangga. Susundan ka talaga niyan. Oh, ayun, nasa likod mo. Buta, para kang si Angka. Si Airbender, Oh. Oh. Kaya nga, kulit oh. Nasaan na? Ayun. Lapit ka na. Baka mawala ka na, yan. Ito na yun. Oo. Naget mo na. Yan yung papuntang proper. Yung papuntang Pico itself. Ay hindi, papuntang proper nga. Kasi ito yung pabalik tayo, papuntang Pico to. Hindi ba sabi nga kasi nasa kabilang side tayo ng bundok. Pero to be fair guys, even maaraw yung hangin nakikisama naman maganda yung bugan ng hangin. So nababawasan pa rin yung init. Kahit nung nakaandun kami, tumambay kami with the farmers dun sa bukid kanina, okay naman talaga. Kung tutusin guys, parang ang dami na nangyari. Umalis kami ni DJ mga around 8:30 lang Paano, alam na pa lang ngayon, no? Hindi, parang ang tagal-tagal na namin nasa labas. Paahon na ulit. So guys, paano naman kami papunta ng Pakibyang tunnel. So malayo pa naman yung tunnel kasi nga maraming twists and turns tong roadway na to. Sulit yung pasyal today talaga. Nakikisamang panahon, nakikisamang traffic condition. Kaya nga ang galing, innovative yung walis nila, sanga ibang klase. Iba tama nito. Yan ang nagagawa ng magandang bigayan, tsaka iba tama. But baka nagtutuning. Ito pa. Nasalipok ba? Salipok nga. Nga, malala. Naku.
Sana walang bad casualty. Malala tama nun. Ganda, di ba? Ayun, picture din sila. Kasi mas tama naman, mas delikado yung blind eh. Ganda guys, oh. Ganda ng view. Sobrang ganda ng view. Wala ngayong walang tawag dito. Walang BBL. Batangas Basketball League, wala ngayon sila eh. Off season. Pahinga. Konti na guys, nasa na kami, nasa tunnel. Then siguro mapahinga lang doon ng mga few minutes, then na kami. Diretso uwi na kasi may mga kanya-kanyang lakad pa kami later part of the day. Dito na, nasa yung kami, yung least popular side ng tunnel. Ito na guys yung last stop namin ng pahinga, konting pahinga lang talaga. And water break, inom break lang din. And yun, tuloy-tuloy na kami. So, dun sa kabilang side ng tunnel, hindi na kami titigil kasi baka marami rin tao dun. And hindi naman na kailangan na mag-stop kasi nandito na nga kami. So, very likely, pag nababa na namin ito ng area hanggang Naik, okay na. Tapos tuloy-tuloy na kami sa kanya-kanyang uwi. Sobrang dati natin na dayo today. Nakakitang places from mountain to dagat to magagandang roadways. So isa to sa technically pinlano naman. Pwede rin na pag-usapan naming planong umikot, pero ito isa sa pinakasulit na talaga ang dami namin nakita. Nagbukid pa kami. Again, sabi nga na minsan yung pinaka random, yung pa yung sobrang meaningful. Katulad nito, may mga nakita kaming talagang kakaiba. Totoo, maraming kalokohan yung nalaman namin kanina dun sa mga farmers, pero marami rin kami natutunang bago sa kanila. Ito guys, ito yung lagi naman tong part na to is always super lamig lagi. May pagkain, ano yan? Bibingka. Tumigil dito yung dirt bike. Well, ito guys, nakita naman na again, like what we said, itong part na to talagang laging medyo maganda naman talaga yung weather kasi nga talagang laging malilim sa part na to. So yun, wala na kaming stops. And sulit na sulit talaga yung pasyal na ginawa namin. So magpaplano naman kami ng next adventure and hopefully matuloy. So medyo medyo siguro matagal-tagal pa dahil mga monkeys. Maliliit pang monkeys. Dahil medyo magiging busy rin. And si GJ may trip silang gagawin soon. So kailangan niya medyo mag-lay low na sa mga pamamasyal na medyo malayo-layo. So yun guys, if umabot kayo sa part ng video na to, thank you. And lagi sa sinabi rin ni GJ kanina, like, share, and subscribe pati sa channel niya sa Grind Zero. Ilalagay ko yung link sa ating description. Subscribe din kayo sa kanya. Then again, another day, another room. Peace.